Sirloin steak. Wow! Paborito ko to dati nung bata ako. Seryoso yung sayo nito, no? Sa tingin ko, ito na yung pinakamalaman na episode na gagawin natin. Clarified butter. Big Boy ribeye. Okay, ito. Yan ang Big Boy porterhouse. Okay. Punong-puno to ng beefy goodness. Chuck steak. Ang pangalawa, first time natin gagawa ng cross episode. Masasagot na natin yung mga tanong na, bakit lahat na lang para sa'yo masarap? Paano ba nagsimula yung channel na tikim-tikim? At marami pang iba. At syempre, ang pinaka-importante ay yung Gaboom event na parating ngayong Oktubre. Yun ang dulo ng episode na to. Game, simulan na natin yung kainan. Gaboom behind the scenes. Nagsimula sa patikim-tikim. Sa tingin ko, ang pupuntahan natin ngayon ay isa sa mga merong pinakamurang steaks sa atin ngayon. Pero ituturo ko muna kung paano pumunta. Nandito lang to sa may Valenzuela. Actually, pag galing kang Maynila, umikot ka na lang at puntahan mo yung Drive and Dine. Madali naman tong hanapin sa Waze. Pumunta ka na agad sa likod. At nandun, maraming kainan dito pero dumiretso ka na dito sa The Beef Deli. Ibang klase dito. Pagpasok mo pa lang, beef, 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 beef. Puro beef ang sasalubong sa'yo. Marami-rami tayong titikman. Kaya siguro nga mag-almusal na muna tayo. Subukan natin yung sinasabi nilang all-day brekkie. Good morning! Medyo iba ang gagawin natin ngayon kasi first time ko susubukan na collab ba ang tawag doon, pre? Parang crossover. Crossover. O nga pala si Darren at si Raymond. Si Raymond din. Si Rames. Meron silang show na offstage hang. So, parang i-crossover natin sa Tikim. Ikikwento ko along the way pero sisimulan na muna namin kumain. Brekkie muna. All day brekkie. Share na lang muna natin, pare, no? Kasi kakain pa tayong marami. Solid. Rames, anong gusto mo unang tikman? Oh, yun. Corn beef. Anong kakaibahan? Parang kakaiba dyan. Basta nakikita ko sa menu na corn beef at hindi delata, alam mo na. Parang gusto ko ma-experience eh. Kasi as Filipino, sanay tayo pag sinabing corn beef delata, di ba? Kaya pag nasa ibang bansa tayo, ang sarap umorder ng corn beef eh. Totoo eh. Oo naman. Anong kaibahan ng itlog na to? Wala naman. Kasi sinabi mo kanina may ano eh. Meron pang ano, may parsley lang, parang pampaganda. Tsaka maganda yung itlog niya, hindi masyadong dry. Runny. Ako favorite ko yung runny na. Although I think pwede ka naman mag-request, di ba? Parang kung ano yung gusto mong style sa eggs mo. Ikaw, Darren, anong titikman mo? Ito na rin? Ito na rin. O, game. Na-curious ako dun sa sinabi mo na hindi siya delata. Di ba? Tikman ko Amoy mo na. Ang bango ng sinangag dito. Okay. Iba yung lasa ng beef nila. Di ba? Explain ko mamaya kung bakit. Kain pa tayo. Hindi ko na ba sabihin? Sige! Gaboom! Inanahan mo ako. Explosion. Boom. Mga pala si Rin sa mahilig sa beef to, sa mga karne-karne. Darren. Of course. Oo. Sabihin ko na, medyo iba yung lasa ng beef nila kasi Australian beef to. Second time ko na makakain sa mga steak nila, mga beef products nila. Iba yung characteristic ng Australian beef sa yung local beef natin. Mas lean. Mas meron daw, well, sa nabasa ko, mas earthy. Yun yung lasa nila. Kaya pala yung texture niya, lumalaban ng konti. May pagka-gamey. Tama ka.
Kasi hindi mataba. Kumbaga kung health conscious ka, maganda yung Australian beef. Okay. Masarap tong... Tama, hindi tayo health conscious. Hindi tayo health conscious. Okay, okay. Kakaiba tong ano. Kaya pala Hindi delata. Yung Pure Foods parang puro mataba siya. Hindi ko masabi. Pero ito makarning no? Oo. 'Di ba? Solid nung bite mo eh. Parang ako kumakain ng totoong totoong beef talaga. 'Di ba? May pa dahil dun sa puting sibuyas. Gaboom! Galing. Okay, ako titikman ko tong dahil may burger steak. Although yung all-day brekkie, tatlo yun eh. In-order namin yung premium tapa, ito yung sausage, cheesy daw yung bestseller. Pero ako, unahin ko muna itong sentimental ako dito sa Salisbury steak man tawag dito. Kasi, burger steak pare, no? Kasi nung bata tayo, bago pa lang yung konsepto ng ng sizzling plate, ito yung order na pinakamura parate. Di ba? Kasi kung pag-order ka ng steak, medyo may presyo yun, di ba? Pero yung Salisbury steak, parang okay yun. Tapos ang laki na nung no? Parang busog na. Pero ito, kaya ako gusto matikman, dahil hindi ordinary burger patty. Maganda eh, beef sauce sila eh. Saan mo nakain yung burger steak? Para sa Landmark. Nung bagong bukas pa lang yung Landmark sa food court. Hindi eh, wala ata sila noon eh. Oo. Tikman ko nga itong Tikman mo, men. Sige. Sarap, hindi maalat. Kanina medyo mas may alat yung corned beef. Pero ito mararamdaman mo yung cream ng gravy. At saka yung pureness ng beef. Bubusog agad ako. Sarap. Okay to. Tikman mo dahil. Sige, patry. Solid kasi yung beef talaga dito. So, hindi siya peppery. Eksakto, lasang malalasahan mo lang yung pagkakarne niya. Grabe itong... Sarap, no? Hindi ko inakala. Hindi mo ikinakala. Ako rin eh. Ito naman, nung una pumunta kami, ang dami kong binili nung pare itong franks na to. Beef frank. Kasi pambaon ng mga bata. So dito, ang maganda, halimbawa naligaw na kayo sa NLEX o kaya kahit sadyain nyo siya, all day, kahit anong oras, all day brekkie. Brekkie kasi nga dahil nga Australian. Sakto sa mga bumabiyahe yata. Oo, pauwi meron. or papalap. Kasi ito na yung last ata na bago ka dumating ng Manila or kung galing ka naman ng Manila, isang ikot mo lang sa may kawayan. Ang lapit lang kung tutuusin eh. All beef talaga yung franks nila dito at may snap pag kinagat. Pangkanin to. Alam niyo bakit? Kasi may alat to ng konti. So hindi mo siya mapapapak. Bagay na bagay may katabing pasta or kanin. Itlog, pang-almusal. Tama, brekkie. Tsaka tama ka dun sa snap. May snap eh. Oo, di ba? Tsaka merong juice pag kinain mo, parang magre-release siya nung nung juice niya, di ba? Ang sarap naman ng brekkie nito. Okay, next naman isample natin yung chuck steak. Pwede rin to. Ito naman yung walang itlog pero may gravy. Okay din. Para ka nag-roast beef ang dating, no? Sobra talaga yung meat. Okay. At may corn pa. Yun yung pampabalance ng whole experience. Rames, sa tingin ko para sa'yo to eh. Para sa akin Pag tumutugtog tayo, parati mo in-order beef salpikaw or mahilig sa salpikaw. So, ito, inaalmusal natin ngayon. At ang ganda ng oil drippings eh, oh. Yay! Tingin ko sa Philippines, pag hindi ka marunong mag-chicken, mahirap. Nga. Lambot ng karne. Ang sarap. Alam mo, hindi rin lambot eh. Parang may lasa pa siyang Worcestershire. Diba? Ano yung matamis? Worcestershire. May timpla siya.
Iba-iba. Tama ka, natikman mo no? Well, inaano ko lang, kiniklaim ko lang, pero ganun yung lasa eh. Parang nandun yung end note ng lasa. Tama ba ako? Parang sa dulo. Meron. Diba? Hindi siya kalamansi at toyo lang. Parang Worcestershire. Di ba A1? Pwedeng A1, halos magkamag-anak yung lasa niya. Oo nga, no? Tanungin natin, ano? Pero, ang appreciate mo talaga yung ganda ng cut, no? Sarap. Malambot, eh. Tikman natin yung tapa kasi sa kahit saan ka pumunta, parang ito ata parati ang go-to ng lahat ng tao, eh, no? Pero in-order natin, ito yung premium tapa. Hindi ko na siguro kukunin yung itlog. Pero may iba-ibang level ng tapa dito. Meron spicy, regular. Pero yung premium, malalaman natin. Siguro, magandang cut ng ng beef. Meron. Thank you. Ang galing nila gumawa ng eggs. Lahat ng egg nila perfect. Oo nga. Parang naghahanap ako ng suka para sa tapa. Ay, meron dito. Yun! Yes, sir. Ay, ito yung magpapabuka. Sorry. Hindi ko maigaboom kasi parang kulang sa experience eh. Parang pagtapa, parang hinahanap ko yung konting pampakumpleto lang ba. Tapa, itlog, suka. Baka ito na yun. Sarap, sarap. O, Darren. Textbook. Pero, again, ang lambot siyang nguya. Ang ganda ng karne. No? Quality. Oo nga eh, yun lang ang masasabi ko eh, quality. Tama, kasi si Mrs. Dizon, type na yung quality ng tapa dito sa Beef Deli. Lalo na tong premium tapa. Parang okay pumunta dito no, for that no, beef quality. No? Parang medyo mind-blowing para Worth the dayo. worth the dayo. O kaya yung pag napunta ka na sa north, Dito ka na. oo nga eh, di ba? Well, at least tatlo tayo nagsasabi na parang, uy, okay, ganda ng quality nun, di ba? Feeling ko parang yung lalo na kung umaga or breakfast, siyempre parang sure sasaya yung mood mo kasi masarap yung breakfast. Di ba? Minsan ganun siya eh. Sa totoo lang, oo. Yung masarap na meal, magte-turn ng may iba talaga lahat eh. Kung mainit ang ulo mo na traffic ka, nag-breakfast ka na, okay, inaanto ka na, magkape ka dito at kumain ka, yun eh. Corn beef na napaka- Ako rin, pare. Ako, Napaka-solid. kung i-recap natin tong breakfast, Recap na ba to? recap, o sige, ikaw, anong gusto mo? Ako, number 1 ko to. Alin? Ah, Masarap tong sarap Burger steak. burger steak. Number 2 ko yung ano ito? Premium tapa. Yan Actually, number ako. two ko. Ako, high on my list is ito. Kasi treat talaga yung corned beef na hindi delata. At saka ang sarap ng lasa. Ito, gustong-gusto ko rin sa lambot. At saka ito, tatlo yung malapit sa akin. So yung corned beef, kung mahilig kayo mag-eksperimento outside your comfort zone, okay din yun. ako yung same, yung corned beef tsaka yung hotdog. Hotdog? Ay, Ayun, naman. Okay, di ba? Okay, no? Okay. Sausage, grabe rin yan. Nice. Magkakaiba Very tayo. good morning yan. Very good morning. Okay, on to the next. Okay. So ito yung bundle. Experience natin. Total marami tayo eh. May kasama siyang 3 klaseng sausage, may pizza, na merong pinya, unpopular. Pero pag may edad ka na, medyo nakaka-adapt ka na eh. Nagugustuhan ko na nga eh. Sirloin steak. At saka, kakaiba para sa steak place, Pinoy spaghetti. Di ba? Huli yung kiliti ng Pilipino eh. Kadalasan medyo pa Italiano pa o ano, di ba? Baka naman sa Australia, spaghetti and steak. Oo nga. Hindi, pero parang mukhang Pinoy spaghetti siya. Parang, alam mo yung Pinoy style. O, tikman natin, di ba? Iba-ibang sausage daw eh. Iba-iba, oo. Yan lahat ng klase. May spicy, may cheese, at saka may regular. Pero dito ako na, habang mainit, siguro, tikman na natin Sa to. sirloin. Sirloin. Ikaw ba ang Sirloin daw dito, yan. pare? Expert dito, Darren. Hindi. Anong tawag dyan, yung markings na ganyan? Ang tawag din?
Grill marks. Grill marks. Ang ganda eh, di ba? May mga diamond siya. Malambot. Natikman mo na, Darren? Oo, grabe. Ang Grabe. sarap nito. Parang ikaw daw yung mahilig sa steak eh. Oo, mahilig talaga ako sa karne. So, kamusta to? Kamusta, men? Ang sarap eh, kasi pati yung cook, yung pagluto niya, di ba, parang pink na Oo, tama. Pink lang yung eh. gitna eh. oh. Tama, actually. Oh. Tapos, for the price, sobrang sulit nito. Kasama na, sarap niya. Kasama No? sa bundle eh. Sobrang Panalo. sulit. Hindi ko na gustong maglagay ng steak sauce eh. Di ba? Ganun yung dating. Parang dapat dito, wine eh. Red wine sabi nito. Oh. Oo nga, ano? Kaso lang nasa... Ngayong umaga. Sarap. It's Sige. never too early for Never having too our daw. Red wine. Red wine. Meron sila. And then, Tatanungin bawal natin. yata kasi Bawal sa bawal LX. mix. Di ba? Bawal Walang okay. Understandable. Ako na yung taya dito sa sa Ayan. pizza na may pinya. Ito yung isang sinasabi ko na pag nag-iedad kayo, nagde-develop yung taste nyo. Ang weird, pero dati hindi ko ito kakainin. Ngayon kakainin ko na siya. At nagugustuhan ko na. Ang weirdo, no? Kasi nga yung tamis-alat na taste. Pero ito, ang ganda ng bread. Tikman mo. Pati yung keso, masarap. Maganda yung pagkaluto nung Oo, ang ganda yung bread crust, sa no? ilalim. Oo. Para ka rin nasa Good undercarriage. ibang bansa. Ito na lang yung gagawin kong carbohydrates para sa steak. Masasabi mo? Okay, no? For me, yung pizza kasi yung bread eh. So, ang sarap Oo, nito na. totoo. Pag pangit yung bread, parang... Mm. So, okay to. Pati yung crust solid. Ito, mukhang yung spaghetti nila parang may children's party. Pang fiesta ako. Nakakatawa ang festive nung tingnan. Pang Sunday lunch yung dating. Oops, nahulog pa. Pwede pa yan. Wala pang 5 minutes. Pinoy spaghetti. Mukhang Mukhang Jollibee yung datingan eh. Pero parang nga naki-birthday party. Not so Pinoy pala. Kasi hindi siya masyado matamis. Although bordering siya. Kasi may red hotdog eh. Di ba? Alam niyo ba sa Pilipinas lang may pulang hotdog? Tama ba ako doon, pare? Yes, correct. Tayo. Di ba? We're known for that. Alam mo paano ko nalaman? Sabi ng pinsan ko na nagbalik bayan, parang, ba't daw pula yung hotdog natin? Di ba? Kasi sa kanya na medyo pale, ganyan siguro. Flesh. Bakit nga? Bakit ba? Tanungin nga natin yung gumawa nun. Pero okay naman eh. Kumbaga, I think- uniquely Pinoy siya. I think mas nakakatakam sa kids. Parang mas trip nila yung pula yata. Yun ang dala ng hotdog na yun dito sa spaghetti na to. Okay, parang may birthday party yung handa, ano? Ay, tatry ko na rin to. Tatlong klaseng sausage. Uy, nagdidrip pa yung juice, oh. Game, parang umiinit yung laban. So, umupo na sa atin yung mag-i-explain Yeah. si Mr. Jan. Siya yung man behind the beef deli. Uy, hindi naman. So, pare, sobrang excited ako dito kasi yung sinasabi mo na parang kayo lang sa Pilipinas na meron ng 2-inch steak. Yes. Noong nakita ko, nang kaharap ko na, sa totoo lang, ang naalala ko, sinuwerte kami minsan nakakain kami sa Peter Luger sa New York. Sa New York. Sabi ko, parang ganun yung itsura, di ba? Inspired. Nakakain ka na. Di ba? Parang, ang solid, ang kapal ng steak. So, walk us through. Gusto ko ng tikman na Yeah. ano nga ulit to. So actually, this is the Big Boy Rib Eye. No? So, ang aming Big Boy steaks kasi, tayo lang naman yung meron ngayon sa market niya because we serve it 2 inches steak, then more than 1 kilo yung grammage siya. So, Wow. Yeah. So, Lagpas 1 yeah, kilo. Kaya tinawag namin Big Boy kasi kung talagang Big Boy ka, kaya mo ubusin. Pero normally, 2 to 3 persons naman talaga yan. Pare, And then sa it tingin is mo served- sa Filipino, pag kaya to ng isang pamilyang 5 o 6 na
May kanin dapat. Yes, Oo, yes, di ba? Yung, yes. Hindi yung pinapapak lang, di ba? Yes, Oo. sakto. Tsaka meron na rin siyang kasamang mashed potato, corns, and baguette. So, Magkano tong ganito? actually, it's more, ano lang yan, sir, nasa mga less than 2,000 naman. No way! No way! Seryoso? Yeah. Talaga sa... Mura kasi kayo yung source ng beef. Though, eh. Oo. though meron din tayong big boy bundles din. So, yun yung, with all the, yung may pizzas, may pastas, may rice, and salads. Okay, dyan, titikman na namin to habang mainit. Tapos, pag-order pala kayo ng steak, kung kaya nyong isipin na mas masarap talaga siya pag, ako, sa totoo lang, rare yung gusto ko. Pero yung sweet spot is medium rare. Kasi pag yung ginawa nyong well done, Yeah. titigas eh. Correct. Parang Kasi, nawawala yung linamnam eh. Well, yun ang pagkakaintindi ko Tsaka, nagkamali na kasi ako dati. Yeah. Ginaya ko yung mga kasama ko na nag-well done. Sabay sising-sisi ako. Ang Kasi ganda ng sayang steakhouse. kasi ang steak, pag ginawa mong well done, parang nagiging tapa na lang siya eh. No? Oh, Kasi syempre, well, kanya-kanya Filipino- naman. Yeah, pero oo. ini-encourage ko lang na, wow, sana tumikim kayo. Ayan, ang lambot oh. Tsaka yung flavor lumalabas sa meat. Ay, grabe, 2 inch. Yeah, 2 Sobra inches. to. Yeah, 2 inch, yeah. Medyo grabe to. Good morning! Tingnan na natin. Gaboom. Darren. Tingin nga. Pero ka na, ano yan? Ano naman yan? Yeah, actually, Porterhouse. ito yung sign na may tenderloin. Kasi yung porterhouse naman kasi, ang difference lang niya with the T-bone, yung porterhouse may side ng tenderloin. If you remove the tenderloin, T-bone na siya. Magkamag-anak sila. Okay, tikman ko to, men. Ikaw, kamusta yan? Yeah. Ito. Na-describe na ba to? Rains, anong titikman mo? Tinikman ko na to, mabilis ako. Natikman ko na. Nauna na ako sa 2 inch. Habang nagsasalita. Sarap, pare. Ang sarap nito. Kasi actually, it's more of the freshness tayo. So, dahil Ang tayo sarap. yung Papunta na nagkakatay. akong T-bone. May tanong ako. Yes, ma'am. Sa tingin ko, hindi to galing sa frozen no? Ay, hindi. Kasi actually, ang hanap buhay naman kasi talaga is that we ship live cattle from Australia and then we place them in our farm. Oo, sa isang vlog ko, pinakita ko yon na Oo, tama na, feature mo fresh yun. talaga yung mga, kaya tinatanong kita ngayon, nandyan lang yung ranch Yeah, nyo yung eh. plan, Nandyan yung katayan. Sa Marilao. Mm. Kasi normally, di ba yung mga ibang steakhouses kasi it's more of the imported meat sila. No? So, frozen. Unlike sa atin, tayo yung source dahil tayo yung nagkakatay. So, we can really offer it in a more affordable price. Sobrang sarap nito, man. Malaking factor. Ang laki. Kasi yung temperature ng beef kapag Yes, actually. kailangan di ba perfect temperature? Yes. Tinanong ko nga na, tama ka sabi ko, bago nyo ba lutuin, tinoto ba? Sabi niya yung mga iba, kung kailangan ito, talagang dapat room temperature muna. Oh, yeah. Pero yung sa iba, sa case na malapit sila sa katayan, pwedeng ano na eh, fresh na Yeah, eh. oo. Hindi na dumaan na tumigas, di ba? Hindi na, yeah. Kumbaga chilled siya. and Yun then- ang difference nyo talaga, malaking Yes, difference oo. sa iba. Yun lang naman ang aming advantage somehow. Hindi lang, kasi ang laking advantage yun. Yun Kasi nga. iba kasi imported meat, di ba? Alam mo na, oy, biniyahe pa yan, ang taga, Yes. ito, sandali lang, nandyan lang eh. Yes. Parang, Yeah, tsaka, I mean, Sarap. araw-araw din tayo nagkakatay. So, talagang guaranteed tayo. try ko to dyan. Ano, Yeah. ano to? Anong? Yan naman yung ating Big Boy Porterhouse. 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 Okay. So, kadalasan ngayon, yan yung talagang pinupuntahan ng tao kasi nga, I mean, dito lang Itong sila. Big Boy? Yeah, kasi Oo, no? dito sila nakakita ng 2 inches thick eh. So, Actually, nung nabalitaan ko tong Big Boy, kaya parang punta na tayo doon. At saka meron kaming i-break mamaya. Panoorin niyo yung after na tong episode na to. Kaya kami naka-crossover sa Offstage Hang. May event kami nakasama ang Beef Deli. So, i-explain namin further. yes, yes. Pero ngayon, tikim muna tayo. Yeah, tikim. Mukhang magsisimula eh. Yeah, simula sa matikim-tikim. Ang Yeah. solid nito, man. Porterhouse. Sarap. Yeah. Itong side na to, grabe. Hindi ko ginagamit yung... magkaibang side pa yan? Nga. Yan yung may side na tenderloin kasi. Nga. Kasi actually, it's really the flavor of the beef, no? Kasi siyempre, steaks are best served as salt and pepper lang naman. So, nagkakatalo talaga sa karne. Sobrang agree tayo dun. Salt and pepper lang ang kailangan para ma-enjoy. Ang laki nung cuts, grabe. At saka ang ganda ng luto, oh. Yeah. Thank you. Very good. Wow. So, buti may attention to details. Kasi, pinapangalagaan nyo rin yung name nyo, eh, no? Yes, Diba? yes.
Oh wow, tama ka. Iba to. Melts in your mouth, bro. Sa'yo ko na nalaman na mag-ibang side pala yan, Yeah, ano? yeah. Ang solid dito. Iba. Side yung ano side, yan. ganun. May tanong ako, sa Yes, tingin yes. ba mas konti talaga yung part na? Yeah, oo, kasi yan yung part. Kasi ano yan, yung part ng short loin yan. Yan yung talagang lahat ng steaks. Yung pala yun, dito. Kaya rin siya pinakamahal kasi yan yung side na pinaka-tender at the same time. Yung Ang sarap, iba siya. Salamat, salamat. Ibang. Thank Tinikman mo you. dito rin, sa this Thank side you. na to. Yeah, thank you. Ikaw, Eric, try mo. Ito, yan. Do it. Ang sarap. Kaya yung Iba siya. Tsaka kanina, in-explain ko yung difference nga. May difference nga pala talaga yung Australian beef. Yeah, oo, kasi- Kasi madalas tayo, USDA ba yan? Yes. Well, that's good. Pero iba rin, may character din Yeah. pala yung Australian beef. Mas lean pala siya, Yes, no? oh. Kasi si Australia kasi it's really the flavor, no? Flavor. Exact tender na siya, so hindi siya siyempre mga wagyu, no? Pero yung lasa ng karne talaga, it's really nag-overflow sa And Australia. nagmamatter din ata yung pinapakain sa beef, eh. Yes, yeah, kasi grass-fed siya sa Australia, then pagdating na dito sa Pilipinas, we finish it with the grain-fed. Ano na yung pinapakain nyo? Grain-fed na siya. Grain-fed Oo, naman. pero for a maximum of mixture, yeah, kumbaga grass-fed and finishing na lang. grain-fed. Oh. So, Pinapataba nyo muna. yes, Okay. oo. Ito na lang hindi ko natitikman, man. This is, ano ba to? That is the dry-aged T-bone. Dry aged T-bone. Nakakatuwa yung Kasi display actually, nyo ng dry aged meat dyan sa labas. Kita talaga na hindi to mag-freeze. Pag din-dry age na nila sa planta, magre-remain siya na sa ganong state. Yes. Dun mo lang talaga siya ma-appreciate na, okay, tama yung dry aging process dito. Hindi yung frozen, tapos saka mo i-dry. Oh, hindi. Dapat bagong katay, tapos chill, tapos doon Ang mo tanong ko lang, kasi kumakain kami ng mga dry age sa ibang restaurant, medyo may price. Yeah, Siyempre hindi. kasi, etong ganito, magkano tong ganito? Actually, magugulat kasi kami, we believe na hindi naman kailangan mahal para makakain ka ng quality, no? So, since tayo yung source, no? So, talagang pinag-aralan namin na kung paano namin masiserve na the same quality or if not, at par. Oo, at pero par. difference ang presyo, no? So, ang aming dry age steaks, parang ano lang yan, nasa mga 1 2. Pare, layo. Yung pinagkikwentuhan namin kanina, Yeah, oo. nag-dry age steak kami is 4,000. Yun. 4,000 USDA. Well, oo, yes, Yeah, meron din oo. namang sarap yun. Pero, kung gusto, Yes. So, makaka-dry age ka na, wala, Yeah, wala value pang for 2,000. Sa totoo lang, hindi madali mag-dry age. Kailangan may facility ka na ma-maintain mo Yes, yung hangin. Hindi binubuksan eh. Yes, Nagdaan oo. ako sa facility Kahit nyo. konting Naka-close ano lang. lang, For dapat- 28 days. kasi magbabago talaga mismo yung ano. So yun yung binabayaran doon, yung, Yes, yung process. Kaya medyo may presyo, pero grabe sa Pero mura dito, to. ah. kaya Less tsaka than 2,000. para rin ma-introduce yung mga Filipino sa dry age, no? So parang Wow. kumbaga, Anong paborito mo? ako, syempre big boy tayo. Ako, the dry age, the big boy porterhouse. Pero before, kaya kong mag-isa, pero yun parang medyo kailangan ko na ng katulong. Magkakaiba siya ng sayo eh. Magkakaiba siya ng experience. Ako, dahil ngayon ko to na nawasak ako dito, kumbaga, sumabog yung gabong. Ikaw, Darren, nung sinabi sa akin na Darren na tikman mo yung side na to, parang, wow. Parang unanimous tayo first time. Yeah. Oo, what a treat. Talagang ang sarap nung natikman ko. Thank you! Parang gano'n eh. Kung pwede magpasalamat sa baka, pare. Baka naman. Baka naman. Ang solid, wala akong masabi. So, maraming salamat. So, wala talaga akong masabi. So, yung family pala, so mga pinakamagandang gawin, tama kung maligaw ka dito, no? Umorder ka family, and umorder ka ng mga big boy sa gitna. Hindi masama, kung i-compute mo di ba? Kung i-divide mo by kung 6K na family, magkano lang yun, di ba? Parang 600 lang per person. Yeah. Kung apat kayo, 600 per person. Kung ani, Kung ani mo, tapos like, Hindi masama. Sobrang busog. oo. Yeah, parang ano, siguro less than 5,000. Kompleto na eh. With the rice, the pasta, the salad. Sa tingin ko, kayo lang yung makakagawa kasi kayo yung source ng Yeah, beef. yun So nga. yun yung masasabi ko na take advantage na bakit ba beef deli, ba't ba dito tayo magsa-steak?
Kasi sobrang mura at sobrang quality. Tapos may reason naman, hindi kayo tinipid, kaya mura dahil sila yung source. Kaya din talaga beef din kasi we make sure na lahat ng ma-offer namin is puro beef na galing talaga sa amin. At the same time, pwede namin ma-offer na mas mababa at mas mura. Para Wala ma-enjoy ng akong mga masak. Yun naman ang... Wasak. Yeah. Idadagdag ko lang, kaya pala tayo nandito, special tong shoot na to kasi magiging partner natin yung Beef Deli. Sila dyan, nung meron kaming show sa October 26. Sa 123 block. Major presenter sila at meron silang booth doon. Gaboom yung event. Bakit gaboom? Kasi first time namin susubukan na curated food, kumbaga yung mga nagustuhan kong pagkain natin na sa Tikim channel natin, present sila dun sa tugtugan. Yes. So, in-encourage natin yung mga pupunta na to experience not only the music, but the food. Yes. Mainly the food nga. Actually, yun yung pinaka gusto kong mangyari, mag-enjoy ko. Ano ba yung natikman mo? Parang ito yung kinakain namin. Pwede na ba bang sino mga Pwede na, pwede. Yung banda ko, yung nagsimula sa patikim-tikim, Teeth will be there. Di ba? Banda namin ni Raymond, Sandwich will be there. Yung banda namin ni Raymond na isa ba na Pedicab will be there. Uy. Yung banda ni Raymond, Party Face. Party That's a Face. new band, pero astig yun. Yung young friends namin like One Click Straight. And Para mga anak ko din yan eh. ang pinaka-importante kasi nandun yung cambio eh. Cambio. Cambio. Kailangan nyo ma-experience yung cambio experience. Si Rames din nandun. Unfortunately. But cambio is a super band. Nandun si Eben, nandun si Chris, nandun si Diego Mapa. Meron pa ba tayong na-miss Yung mga na? food, anong ma-expect? Food! Okay. Anong klase na lang? May magre-represent na ng yung meat and all day brekkie will be there. Yes. So yung para medyo yung inaano natin na accessible sa presyo pero hanip sa lasa. Yes. Kaya in-experience natin yung brekkie kanina eh, parang sobrang nagustuhan ko yung corned beef. Ay talaga, uy. Salamat, salamat. Ito yung Frank's. Frank. Si Rames naman, although hindi brekkie, basta yung mga ibang beef items yung masalpik ako kanina. Yung burger. Ay, burger steak. Yeah. Salamat. So meron tayo dong may mga tacos. Nandun si Drive-By Tacos, si Beef Deli, Crazy Katsu will be there. And ipa-finalize namin kung sino pa yung mga nandun. So yun, Jan. It's a good day, mates. Maraming salamat, mate. Yeah. I hope you all had a good time. Maraming salamat. Nag-enjoy. Wasak! Yeah, Yun thank you. yung Thank you very gaboom. much. Yeah. Salamat. Ay, Oo. maraming salamat. Yun, okay. Lilipat naman kami. Panoorin niyo yung nakalink na video. Yun yung susunod. Offstage hand.